Magandang umaga, Pilipinas. Ngayon po ay araw ng Huwebes, March 27, 2025. Pag-usapan po natin itong palasak sa social media ngayon tungkol po sa pananakot ng NBI sa lahat ng vloggers na critical sa pamahalaan ng bangag na Pangulo. Ayon po sa direktor ng NBI na si Jaime Santiago, hahabulin di umano ng kanyang ahensya ang lahat ng mga vloggers na nagpapakalat ng mga fake news at disinformations saan man sila panig ng mundo. Ayon po sa pagkaalam natin, meron na raw sila ng mga po sa 400 something na mga vloggers na kanilang hahabulin. Ang problema po dito sa mamang ito na si Jaime Santiago, masyado pong hindi lamang ito basta tugta ng gobyerno, ng bangag na Pangulo, kundi aso pa. Ito po ay dating pulis at naging judge at ngayon nga ay direktor. Wala pong ginawa kundi manakot. Sinasabi niya, kahit nasa ibang bansa ka, pwede kang habulin. Kakasuhan nila. Ang una pong problema dito, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, kapag nag-vlog ka at critical sa pamahalaan, sasabihin nila, fake news yan or disinformation yan. Samantalang kung atin pong titingnan at i-analyze natin, ang pinakamalaking manufacturer ng fake news ay mismo ang pamahalaan. Pero pagka pabor sa pamahalaan ang sasabihin mo, kahit kasinungalingan niya, hindi fake news. Kapag vloggers na kumakalaban sa gobyerno, kahit totoo man yan, o ang sinabi mo is just a reaction laban about the information that was given by the government at criticize mo yun, sasabihin nila fake news. Yan po ang problema. Ngayon, tinanong po si Santiago, paano yung mga nasa abroad? Sabi niya, pwede pa. Pwede habulin yan kahit saan. Lalo na itong kilalang vlogger na very much critical sa bangag na Pangulo, itong si Maharlika. Sabi niya, pwede pang habulin yan kahit saan. Alam niyo po mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, sa criminal law po, meron tayong tinatawag na territoriality principle. Ano po ibig sabihin niya? When the crime is committed outside of the Philippine territory, wala pong jurisdiction ang Philippine government. Meaning, hindi ka po pwedeng kasuhan if the crime is committed outside the Philippine territory. Mayroon pong exception yan. Iyon yung sa Article 2 ng Revised Penal Code. At saka yung mga crimes against national security, exempted po. Ibig sabihin, when the crime committed falls under Article 2 at o kaya considered to be against public o against national security, yan po, even if committed abroad, pwede pong habulin. So yan po yung sinasabi ni Santiago na pwede kahit nasa abroad.
ano po yung mga krimen na under Article 2? Ayan po yung when the crime is committed uh, within the Philippine ship or airship. Ano ibig sabihin nun? Nito yung mga international carrier natin, barko o aeroplano, na saan man silang panig ng mundo, nakaresto sila sa Pilipinas as carrying Philippine flag. Crime committed within that ship or airship is under the jurisdiction of the Philippine law, criminal law. Kasi they are under international law, they are considered an extension of the Philippine territory wherever they are in the world. So yung kasama po. At saka yung mga krimen na may kaugnayan sa forgery at pagpasok dito ng mga peking pera o mga machine na may kaugnayan sa pagmanufacture ng Philippine currency. Ito namang sa national security, yung inciting to sedition, so forth and so on. Yan po ay pwede pong parusahan. Kaya sinasabi ni Santiago, papasok po yan sa inciting sedition. Naudyokan mo ang mamamayan ng sambayan ng Pilipino na mag-alsa laban sa gobyerno. So pwede po yan, sabi. Kung hindi naman, ang vlog mo hindi naman pumasok sa inciting to sedition, dahil hindi mo naman inuudyukan ang sambayanan na mag-alsa, sinasabi mo lang yung mga kabulastugan na nasa gobyerno. Ang sabi ni Santiago, well, mahanapan namin ng krimen yan. Kasi yan naman, binabayaran ng YouTube, di tax evasion, sabi niya. So, ang implication dito, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, na itong gobyerno sa pamamagitan ng NBI ay talagang walang ginawa kundi takutin yung mga vloggers na kritiko sa pamahalaan ng bangag na Pangulo. So ito si Santiago, di natin alam kung bangag na rin ito o talagang dahil sa pera ay talagang asong-aso ni PBBM. Ito po ang problema sa ating gobyerno ngayon, na talagang gagawin nila ang lahat upang mapresyo ang mga vloggers na huwag na pong mag-criticize laban sa gobyerno. At ito pa rin po isa, itong si Juan Ponce Enrile, the legal chief at chief legal counsel ng Malacanang. Kasi meron pong campaign among the OFWs na starting bukas, March 28, birthday ng Pangulong Duterte. Isang linggo daw na magkakaroon sila ng non-remittance. So, zero remittance. Malaki po ang epekto nito sa ekonomiya. Sapagkat assuming na mayroong $1 billion remittance every day na papasok sa Pilipinas, itong $1 billion, this is a big economic fuel. By its multiplier effect, mag-generate ito ng maraming economic activities na magbibigay ng kabuhayan sa maraming Pilipino. So, malaking very paralyzing po ito sa bahagi ng ekonomiya ng Pilipinas. Gagawin ito ng mga OFWs bilang protesta sa ginawa ng pamahalaan ng bangag na Pangulo sa pag-aresto illegally kay dating Pangulong Duterte. So this is a big pressure upon the government of
PBBM. Kaya si Enrile, ang sabi niya, pananakot din sa mga OFWs. Ang sabi niya, pag-isipan nyo to, kasi pwedeng gawin ng gobyerno, yung inyong passport, makansila, o kaya i-cancela yung inyong mga tax privileges sapagkat itong mga remittances daw tax exempted ito. So pwedeng kansilahin yan ng Kongreso. Kaya baka pagsisihan nyo yung gagawin nyo. In other words, both itong si Santiago at si Enrile, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ay talagang walang ginawa kundi manakot sa sambayan ng Pilipino na huwag ka nang maging kritiko sa gobyerno. So, makikita po natin kung gaano itong gobyerno na ito sakalin ang kalayaan ng mga Pilipino. Aside from WATCOM, TRICOM sa lower house, ito nga itong mga ahensya ng NBI, itong even PNP, sila ay walang ginawa kundi takutin ang mamamayan para huwag nang labanan ang anumang kasamaan na ginagawa ng kasalukuyang gobyerno. Samantalang po, ang gobyerno naman, meron silang massive campaign through their paid trolls, yung mga bayaran nilang mga vloggers upang siraan ang mga Duterte, maglabas ng mga information na panay kasinungalingan na pinalalabas na itong ginawa ng gobyerno para sa bayan, pero wala naman po katotohanan. Pero yan hindi po pinalalagay na fake news. So lahat po ginagawa ng gobyerno upang labanan o kontrahin itong mga ginagawa ng sampayanan na ipaalam sa kanila ang kabulastugan na ginagawa nito. Sa pang-aayon sa balita po, sapagkat bukas, March 28, birthday po ng dating Pangulong PRRD. So mayroon pong mga nakakasa na rally sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas at maging sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang layunin po upang ipadama sa gobyerno ng Pilipinas at sa buong mundo na talagang nais ng mga Pilipino na pabalikin ang dating Pangulong PRRD sa Pilipinas sapagkat alam naman natin na ito ay kinidnap ng bangag na Pangulo at isinuko nga sa ICC. So mayroon pong mga nakakasa na mga rallies. Imagine it, nagpalabas din po ang gobyerno na bukas daw sa buong Pilipinas mamimigay ng ayuda ang DSWD. Ano po ang layunin niyan, mga kabarangay, mga kapatid? So, lalabas na sa pamamagitan ng ayuda system through the DSWD, binabayaran ang sambayan ng Pilipino na huwag pumunta sa rally para kay PRRD. Ganon po kumbaga, kamanluloko ang gobyerno nito. Pera ng sambayan ng Pilipino, ibabayad nila sa mga mamamayan sa pamamagitan ng ayuda upang hindi dumalo sa mga nakakasang rally para kay PRRD. So makikita po natin yung systematic approach ng gobyerno upang labanan ang anumang mga pamamahayag laban sa kasalukuyang gobyerno at bilang suporta
sa dating Pangulong PRRD. In other words, this government, without officially proclaiming martial law, ang ginagawa po ay martial law na rin. Kaya ang panawagan po natin sa sambayan ng Pilipino, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, huwag po tayong pabobodol. Ulit, nabodol na tayo noong 2022. Ngayon binobodol na rin na naman tayo para huwag labanan ang mga kabulustugan na ginagawa ng bangag na administrasyon. Kapag hinayaan po natin ito, magugulat na lang tayo sa umaga, tayo ay lubog na po. At wala na pong kakayahan bumangon sapagkat napilaya na po tayo ng bangag na Pangulo. Nang tanging layunin ay manatili sa kapangyarihan sila at ang kanilang mga cronies. Katulad po ng ginawa ng kanyang ama na si Ferdinand Marcos Sr. For 20 years, nagpayaman po sila at ang kanilang mga cronies. Sa totoo lamang po, mas masahol ang ginagawa ng kanyang anak na si PBBM. Sa tulong po ng kanilang mga bagong cronies na mga anak din ng mga dating cronies ng kanyang ama. So in other words, itong Pilipinas na ito ay talagang nahawakan ng malaking sindikato ng mga oligarchs na sama-sama nagtutulong-tulong, ginagamit ang pwersa ng gobyerno laban sa mamayang Pilipino. Kaya galit na galit po sila sa dating Pangulong PRRD at kay BP Sara sapagkat alam po nila na kapag nalagay sa kapangyarihan ang mga Duterte, at ito naman po ay napatunayan na noong panahon na si dating Pangulong PRRD ay nakaupo, ay talaga namang nilansag niya ang mga kriminal, nilansag niya ang mga oligarchs, yung pangluloko sa sambayan ng Pilipino. At ito po ang inaasahan natin na susundan ni PBBM. Bakit po umasa tayo? Sapagkat siya po ay nakipagtandim kay BP Sara. At dahil po siya ay katandim ni BP Sara, so naniwala po tayong lahat na susundan niya ang legacy ni PRRD. Ngunit pag-upo po ni PBBM bilang Pangulo, ito po ang ginawa niya. Ipinakulong sa ICC si PRRD, ipatatanggal by way of impeachment si BP Sara as Vice President. Lahat ng mga vloggers na kumakalaban sa gobyerno at sumusuporta sa mga Duterte, huhulihin, kakasuhan, lahat po. So makikita natin yung systematic na panggigipit sa mga supporters ni PRRD at sa mga Duterte. Nang sa gayon, muli silang manatili perpetually sa kapangyarihan upang nakawin ng walang habas ang pera ng pamahalaan, likumin para sa kanila. Huwag po nating payagan ito, mga kababayan, mga kabarangay, mga kapatid. Labanan po natin ito. Huwag po tayong basta matatakot. Kailangan po tuloy-tuloy ang ating kilos protesta hanggang sa mailunsad ang EDSA na dapat ito po ay ilunsad sa madaling panahon. Naniniwala po tayo, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Inuulit po natin. Marami na po sa rank and file ng PNP at ng Armed Forces ang galit sa gobyernong ito. Hinihintay na lamang po nila na lumabas, magtungo sa EDSA ang milyong mga Pilipino at magdeklara na tayo po ay kumakawala sa pamahalaan ng bangag na Pangulo at nais po natin siyang magbitiw. At kung hindi po siya magbitiw, dapat siya ay patalsikin sa palasyo. At naniniwala po tayo, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid,
na majority of the armed forces members as well as the Philippine National Police papanig po sa sambayan ng Pilipino sapagkat ito po ang tungkulin na kanilang sinumpaan, ang protektahan ang sambayan ng Pilipino laban sa anumang panganib, lalong-lalo na po sa panganib na tayo ay mahulog sa isang diktadurang pamamahala ng bangag na Pangulo. Pansamantala po, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, wakasan po natin ang ating talakayan ng iyong Maraming salamat.